Alright, so let's go. The time check, alas 4. Uwian na naman tayo mga karodi. So ngayon mamamasyal muna tayo dito sa MOA, Mall of Asia. Pero bago doon, dadaan muna tayo ng Moto Market. Titingin tayo ng mga gagamitin natin sa endurance. Kasi nga lalaro na naman tayo. Hindi makatiis yung isang batang hindi lumaro ng endurance. Last endurance kasi natin ay ano pa, 2023. Parang last year lang naman yun Parang tagal ka na dun So 2023 yung ating last endurance. April yung Quezon City. So ngayon na lang ulit tayo lalaro. April ulit yung laro natin, April 6 at saka 7. Yan. So lalaro tayo sa may Quezon Province naman this time. Yan ang ating mga ganap ngayon 2024. So negative tayo sa Moto Market mga karodi, kasi ang sabi nila doon para payagan ka na mag-vlog, i-video mo yung store, kailangan mo pang humingi ng permit. Yun, meron silang requirement, permit muna bago vlog. Yun daw ang ano nila, SOP. So kahit na sinong vlogger, pag gustong i-promote yung kanilang store, mandatory kailangan talaga ng permit. Well, which is understandable naman. There's no big deal for that. Naiintindihan natin yung part na yun. So now, pupunta na tayo ng MOA sa Mall of Asia. Like I said, ang mission natin doon ay mag-abang ng sunset habang wala pa tayong maisip na gawin. Ayan, maggagala muna tayo sa MOA. Check natin yung MOA, kung anong itsura ng MOA ngayon. It's been a while na rin kasi na hindi tayo nakakapunta ron. Ayan, so ang pupuntahan natin ngayon ay yung seaside. Doon kasi maganda yung sunset mga karodi. So yun ang goal natin for today. Walang yung pagmumukha yan. So mahaba-habang lakarin to. Siguro mula dito hanggang sa MOA maglalakad tayo ng mga 15 to 20 minutes lang naman. Depende yun sa bilis ng lakad natin. Ay nako, okay lang tong ganitong mga trip, paminsan-minsan lang naman to So ngayon, ang motto ko sa buhay, gusto ko na lang maging masaya. Choice naman natin yon. Well, kung gusto nyo maging malungkot sa buhay, choice nyo yan. Huwag na kayo mandamay, di ba? Kanya-kanyang trip lang naman yung mga karodi. Pero ako kasi, dami-dami kong problema. Kaysa ungkutan ko ng ungkutan, isipin ko ng isipin, wala din naman mangyayari. Puro ganun din lang naman Yung problema na, dyan pa rin. So, ang choice ko ngayon, maging masaya na lang. Gawin ko na lang kung ano yung makapagpasaya sa akin. Sana all. Nakakita naman ako ng mga motor. Wow, Yamaha. Ganda Yamaha R6. No, R1 pala, R1. Ganda ng kulay blue. Itong isa, wow, solid ang ganda. Banhol pare, lupit. Tapos naka ang lupit na ito. Naka AC project ang lupit, pakaganda ng kulay. Actually ito yung pinaka mabetang kulay ng Yamaha kulay blue. Malamang sa malamang Chinese ang may-ari nun, kasi dito karamihan yung mga Chinese mahilig din sa motor. At yung motor na ginagamit nila hindi basta-basta kagaya nun, diba? Dami silang pambili. Ganda rito may fountain pa sa likod Ito na yung circle Yan, ang ganda niyan sa gabi.
Ito na. Ito na. Ito na. Woo. Ito na. Nakakapagod yun ah. Oh, medyo hinihingal na ako. So dito pala kita-kita yung circle oh. Oh, diba? Ganda ng view rito. Ganda ng view. Yun ang sinasabi kong mga condominium. Ano, lahat yan puro Chinese ang nakatira dyan. So ang gagawin natin ngayon, dadaan lang tayo ng Vespa. Check natin yung motor. Tapos after doon, punta na tayo ng seaside. So saan ba yung daan? Dito? I think dito. Ang ganda naman ng part na to. Bigla ko tuloy naalala yung mga dates sa Saudi. Ito kasi itsura nun. Ito nga lang malalaki. Kasi yung dates sa may Saudi Arabia hindi ganyan kalaki, mababa lang. Siguro mga kalahati lang yan. Tapos yung dates na yon, kahit na maliit pa, namumunga na yun. Sobrang daming mamunga nun. Wow. Ito yung pinaka-paboritong spot ng mga pumupunta rito. Tapos pa-picture sila dyan, no? Mall of Asia. So, pag pumunta ka dito, kailangan may picture ka dyan, diba? Para proof na talaga nagpunta ka ng MOA. Fountain. May mga isda ba? Parang wala namang isda. So ito na nga pala yung MOA Arena. Pagkatapos katabing building lang yan yung IKEA. Sa IKEA siguro yung mga mostly furnitures yung makikita nyo. Dito naman syempre yung mga sports dyan ginaganap. So hindi ko maintindihan sa motor market kung bakit kailangan pa ng permit, no? Advantage naman nila yon, mapopromote yung products nila. So ito na yung Vespa mga ka-roadie. Mall of Asia, Vespa. Let's check this out. Woo! Okay lang ba? Sir, okay lang ba yung camera? Okay, thank you. Yun. So only at MOA, Vespa Motors. Ganda no? Thank you. So ito yung mga Vespa Motors, scooters. Ayan. So different colors, ha? Different variant. Galing no? Magkakano ba? Ganda. Grabe to. Ang ganda, solid to. Ayan. Kung titingnan mo yung Vespa, kala mo napaka simple at akala mo mura, pero hindi, nagkakamali kayo. Actually yung Vespa isa sa pinaka expensive scooters dito sa atin sa Philippines. So pag Vespa yung scooters mo, ibig sabihin bigating ka. Yan ang dala-dala ng Vespang brand. Ganda ng CVT nyo. Wow, solid. Ma'am, ano yung pinaka-expensive na unit ng Vespa nyo rito? Sorry? Pinaka-expensive na unit? Expensive, minimal. For example, that one, the red. Ito? Yeah. Wow. Like how much? That one is 411. 411,000. Yes. Comes with other accessories. Ooh. 400. That one is a limited edition. Collaboration with this. So ano kayo rito? Cash to cash basis lang or meron kayong installment? Yeah, we have installment, but beyond BPI, we have a promo kasi nowadays for the 150cc. BPI. So this is 150cc? Yes, 150cc. Yeah, dyan. So promo for BPI is 0% interest, applicable for 24 months. We don't have in-house, or either you want a 36 months, but under Okay. 1% nga lang per month. So it's a bank-to-bank transaction? Yes. Mag-apply ka sa bangko? Okay. How about yung pinaka-cheapest na unit? Have available. However, the cheapest we have is here in this one, Primavera S.
So dito sa mga naka-display, ito yung pinakamura. Yes. Like how much naman tong isang to? 237,000. 200. With the windshield. 237,000. So the 3 years LTR. Yun. Okay. So this is 400. Almost half a million lang, no? Konting-konti na lang. All in comes with the helmet, top box, all in, ceramic coating, malaki, and insurance. And also this one. Is Top box lang, windshield. and LTO lang. Okay. This one is the regular Vespa and this one the limited edition. Vespa model is made from Italy. Italy. Ooh. But then assembled from Vietnam. Italian brand assembled from Vietnam. Yes, assembled. Mas mura yung cost of worker nila. Cost of production mas cheaper. Compared sa Italy. So And di, then all the materials is from Italy. from Italy. So wala ba tayong local production? Kung mag-aaral man, so mas better kasi mas mapabilis na yung process ng ating Yeah. documents. Okay. But that's all, ma'am. Thank you. You're Thank you so much for your time. And thank you for allowing me to. Yeah. Thank you. Okay. Yun. Mga ka-roadie. Pinaka-expensive nila ay 400,000. 411,000. And then the cheapest one is 237,000 kung tama yung pagkakadinig ko ah. So ganun kamahal yung Vespa na motor. Eh pag naka-Vespa ka, talagang bigatin ka. Hindi ka basta-bastang rider lang. So ito naman yung SEC. Okay. So ito yung SEC, katabi lang ng yan ng Vespa. Allowed ba yung camera? Okay lang? Okay, thank you. Yun, so check lang natin yung mga available nila ditong gears. So umpisa natin sa helmet. Wow. SEC, ang ganda ng helmet nila. So yung mga SEC ba natin, local made ba to? Philippine made. Philippine made, yes. So Assembled in local. China. Assemble in China. Oh, may mga cupboards din pala kayo dito, no? Cupboards. Actually, itong cupboards mga karodi. Expensive. This is made from Italy? Italy po. Italy, yeah, I think so. Italy. Cupboards. So magkano to? Ito talaga pang ano talaga to, pang racing, adventure din syempre. Pero yung pormahan niya parang ano, parang pang touring. Netek. Parang ngayon ko lang to nakita, Netek. Matagal na ba to, sir? Oh. Netek. Carbon. Lahat carbon, no? Wow. So, kompleto sila rito. Meron silang mga helmet, top box. Ng 6K alloy box. So, naka-promo kayo. Less than. So, meron silang less for 6,000. Dating 10K, 6K na lang siya ngayon. So, dating 10,000 to, ngayon 6K na lang. Wow. So, meron din kayong HGC, ano? Tama ba? Pasek lang. Mali pala yung ano, akala ko. So, ang kinikater nyo lang is brand ng cupboards, SEC, and then yung bagong yun, ano? Yun yung Nitec. Nitec. Wow. So, meron din sila dito mga gloves. Ayan. And also, siyempre, mga riding suits. Riding pants, mesh jackets. Oh. SEC. Ayan, kompleto. Western din po. Less. So, naka less 10% ka. O, hanggang kailan yung ano yung promo? End of the month lang. Until end of the month. Oh. So, yung mga karodi, hanggang sa katapusan ng March, meron pa kayong chance na ma-avail yung promo nila na 10% less discount. Meron sila mga bag dito. Waterproof. So, yung range ng price ng SEC, nagre-range from Yung mga modular po mga 3.5. modular, 3.5. 3.5. Yung sports. Yung pang racing. Hindi ko na po. Hindi- Pero pag hindi ka na mga sure. carbon, regular price lang po lang. Nag-aaral mga 20K, 20K. 70. So yun ang pinaka-expensive sa SEC brand. Carbon na yun. Wow. Okay. How about yung pag-avail ng items? Meron ba kayong installment through home credit or Ano po?
Home credit Nagkaroon po ng card. available. So anong requirements? Halimbawa ako gusto kong I'm interested na kumuha ng Hindi ko isang po SEC kasi helmet. Kabisado si Ma'am kung pwede mong paliwan. Oh. Kasi 1 week pa lang po. 1 week ko pa lang dito. Ano, hindi ko ba siya makabala? Mukhang may ginagawa eh. Ma'am, good afternoon po. Kung halimbawa po gusto ko po mag-avail ng SEC na helmet through installment, ano po let's say through home credit, ano po yung requirements? RCBC card lang. Credit card, Card. credit card. How about yung payroll? I mean yung pag I'm employee ako, meron akong ATM, hindi po yung kailangan credit card talaga. Okay. So wala kayong home credit. Yun. Okay. Thank you, ma'am. And so kung maliligaw kayo dito sa SEC brand sa may MOA, meron silang installment pero through RCBC card lang. Credit card. Yan. So kompleto sila rito. From helmet, gloves, riding shoes meron din, no? Bracket. Riding shoes. Yan, bracket. So bags, kompleto sila rito mga karodi. Ito, mga top box. Riding boots syempre. Ito. Anong brand nito? Wow. Magkano yung ganito nyo, Brad? 7.4. Wow, 7.4. Medyo expensive talaga yung ganitong mga motorcycle gears eh. So ito yung Aero mga ka-roadie. Ito, yan ang Aero. Yan. So bago lang to. Bago lang to sa market dito sa Philippines. Pero with the good quality. So this is also from Italy. This brand. Ganda. So madaming variant kayong pagpipilian dito. Glossy, merong matte. Then puro aero tong section na to. So merong bracket, merong belt bag, so kompleto. SEC brand, ang ganda oh. Ganda, kompleto rito mga karodi. So thank you for your time. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Next time ulit. Gusto ko lang i-promote yung mga items nyo rito. Thank you. Salamat. Alright, so yan mga karodi. This is SEC. Dito lang yan sa may MOA. Katabi lang ng Vespa. Pinuntahan natin kanina. So maganda yung mga items nila rito. Pwede kayo mag-avail ng installment. Kaya lang wala silang installment through home credit. Meron silang installment through RCBC credit card. So yun lang nga meron sila dito. So andito na tayo sa may part ng seaside. Ito yung Conrad Hotel oh. Kung titignan mo siya para siyang barko, di ba? Oh, katabi lang yan ng SMX Convention Center. Ito dating parking yan. Marami na mga parking space dito. Ang tinayuan nila ng mga bagong buildings. So ngayon madalang na yung parking dito sa may MOA. So very limited na yung parking space dito ngayon sa MOA. So ito na yung Ferris wheel dito. Laki no? Anong oras na ba? 5 PM. So parang hindi nagpapakita yung sunset ah. So pag sumakay kayo dito, 1 round lang yan. Hindi 2 round, 3 round. 1 round lang siya. One time na kasi ako nakasakay dyan. So dito sa likod ng MOA, sa may part ng seaside, marami mga bars and restaurants kayong makikita rito. Actually mas buhay na buhay itong lugar na to during night time. Sa umaga naman, ang common activities lang dito, yung mga joggers, usual na nag-exercise every morning. So yun ang makikita nyo rito sa lugar na to. Ang madalas na pinupuntahan ng mga tao dito talaga yung sunset. Alright, so time check, it's 5:37 na, mag-alas 6 na ng hapon dito. So still, hindi pa rin natin masyadong nakikita sa kanyang gandang anyo yung sunset dito sa may MOA. Yan. So doon sa left side, meron ako nakikita mga buhangin, yung tambak na buhangin kasi ngayon meron nangyayaring reclamation dito sa may MOA. Yan. Doon sa may bandang right side meron din. So sana makita natin yung magandang sunset dito. Ito actually hindi lang tayo ng mga tao dito eh. Yung beautiful sunset here. Ganda oh. Yung
siya pwedeng hawakan. Yun oh, parang abot kamay lang. Ang ganda-ganda. Ganda rito mga karod. Sakto inabutan natin, ano? Ayun oh, magtatago na ulit siya oh. Tatago na ulit si Haring Araw. Well, not bad. Maganda yung turnout ng pagpunta natin dito. Ayun, wala na. Nagtago na siya. Sunset in Manila Bay. Ganda rito mga karod. Ayun na. Wala na. Nagtago na siya. So, time check natin. Mag-alas 6 na. Alright, so mga karodi, thank you for watching. Hanggang dito lang yung vlog natin for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. Tapos yung bell, huwag niyong kalimutan pindutin for more updates sa mga video pa natin na. Stay safe, right safe everyone. Peace!